Hello, Pinoy Text. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back sa Pinoy Text channel. Meron po tayo ditong Epson L210. Ang problema nito is paper feed problem. So, papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mangyayari pag nagpiprint o nagpapotocopy tayo. So, bali ang ginawa ko dito, na-troubleshoot ko na kasi ito Ginawa ko dito, nagpalit ako ng roller, nilinis ko yung paper path, yung daanan na papel. Actually, malinis na talaga siya kung titingnan mo yung loob Ayan malinis na siya So, ngayon, magsasample tayo ng photocopy. So, may original na tayo. Ayan. So, tingnan natin anong result ng photocopy. Okay, start. Ayan. Tingnan natin Sobrang linis na ng loob Actually, hinugasan ko talaga yung ilalim nito. Ayan Ayun. Sumasabit na siya dun sa Itong case na to, alam ko na tong issue na to. And then, yung solution nito, meron na akong solution para mas ma-resolve itong issue na to. Ayan. Nagpiprint naman siya, nagpo-photocopy. Tingnan mo yung dulo niya Tapos tabingi na. Ayan. So, hindi naman siya paper jam, pero minsan sumasabit to doon sa paper guide. Ayan. So, dito off muna natin para hindi na gumalaw yung carriage. Dito kasi dito siya sumasabit. Kuha tayo ng flashlight para maliwanag. Ayan. Itong guide na to, dito siya sumasabit. Ayan. So, ang ginawa ko, meron akong isang defective na ganito. Nagpalit ako ng paper guide, ganun din. Meron akong ipapakita sa inyo na dahilan kung bakit sumasabit dito yung papel. Okay, so tatanggalin ko muna tong paper guide para klarong-klaro yung issue talaga nito. Yan. So tatanggalin ko lang tong paper guide na to, itong itim. Ayan. Ito natuklasan ko. Ayan. Ano napapansin nyo guys? Ayan. Ano napapansin nyo sa registration roller natin? Ayan. Ito napansin ko. Okay, ito nangyari guys. Napansin ko yung distansya nitong roller at saka dito sa plastic meron dito. Kumbaga may distance pa siya. Ayan. Ayan Pagdating dito, dikit na siya. Ayan So, ibig sabihin, ito, yung pinaglagyan nitong dulo ng registration roller dito, kinain na. Ito kasi kinalawang ito Yan. Tignan mo iangat ko siya ng konti. Pansin nyo? May play siya Dapat wala siyang play kagaya dito. Kahit anong angat wala Dito mayroon na siyang play. Yan Dapat nakaganyan lang siya. Kaya ang nangyayari yung
papel na nanggagaling doon sa likod, pagpasok dito, paglabas dito sa registration roller, sasabit na doon sa paper guide. Kaya kung nakaganyan siya, siyempre, tutuloy yung papel. Okay? So, the best option talaga nito is palitan ang base unit. At saka ito, may kalawang na rin to. Kasi kung base unit lang ang papalitan natin at hindi natin pinalitan tong registration roller, kakainin din uli. Ayan o. Ang pinaka mainam talaga kung halimbawa sa base unit, kung wala tayong mabili, palit na tayo ng bagong printer. Ayan. So, ito yung dahilan. Ayan o, gumagalaw. Walang iba, ito talaga. Tapos, una ko kasing suspetsa is yung roller. Nung tiningnan ko yung pick-up roller, ito yung roller niya. Manipis na. At saka, two-way yung ikot na dapat one-way lang. So, sira na talaga to. Nagpalit na ako ng bago. Yun lang. Hindi ko napansin. Late ko na napansin talaga na isa din ito. Ayan o. Tingnan ulit natin ha. Ayan o. Ayan. So, ang gagawin ko dito is i-modify ko to, magpapabricate o maglalagay ako ng magdidikit ako ng isang plastic din na nakaangat na ng ganyan para hindi na rin gumastos ng malaki yung may-ari. Kasi ito lang naman ang problema, yung print head, yung kopya nito okay pa naman Ayan o, maganda pa naman yung kopya niya. Ayan. Ito, yun lang yung nangyari. So, subukan ko siya, i-nozzle check. Tingnan natin kung ilan na yung nakopya niya. Okay, nozzle check uli. Ayan. Ayan o. Tumutuloy naman siya. Ayan o, nag-fold uli. Nag-fold uli o. Ayan, kumopya lamang siya o may total pages siya na 39. Ayan, 39,793. Ang nangyari kasi nito kinalawang yung yung registration roller. Kaya kinain yung yung pinaka tawag nito, shafting nung registration roller. Dito sa kabila okay naman Alam mo naman kasi may puwersa din itong katapat niya dito sa taas ng mga roller guide. Ayan. May spring yan dito Kaya yung puwersa niya pababa. Kaya tinutulak niya yung force. Kaya nagkakaroon ng napupudpod talaga. Ayan. Kung may ma-encounter kayong ganito ang issue, tingnan nyo to. Okay, so gagawa natin ng paraan to para gumana. Hopefully sa next part ng video, masolusyonan na natin. Okay? So see you soon po on my next video on here on Pinoy Tech Channel. Bye-bye.